Ng araw Binibining Christina, kami po ang pangkat-2 at ito po ang aming presentasyon. Ang mga sumusunod na layunin ang magsisilbing gabay sa aming magiging paliwanag tungkol sa Saligang Batas 1973 at Saligang Batas 1987. Sa pamamagitan ng mga layuning ito, ilalahad ko ang mga mahalagang pangyayari, nilalaman, pagkakaiba at kahalagahan ng dalawang konstitusyon upang mas maunawaan kung paano nabago ang sistema ng pamahalaan at karapatan ng mamamayan sa paglipas na panahon. Una na rito ay ang maipaliwanag ang makasaysayang kaligiran ng Saligang Batas 1973 at 1987. Dito ay tatalakayin ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa pagbuo ng dalawang konstitusyon tulad ng batas militar, pagtaas ng kapangyarihan ng Pangulo at ang EDSA People Power Revolution. Pangalawa, makilala ang mahalagang tampok at nilalaman ng dalawang konstitusyon. Dito ay papaliwanag ang pangunahing katangian ng bawat saligang batas mula sa parliamentary system ng 1973 hanggang sa pagbabalik ng presidential system at mas matibay na Bill of Rights noong 1987. Pangatlo, maikumpara ang pagkakaiba ng Saligang Batas 1973 at 1987. Ipapakita dito ang malinaw na pagkakaiba sa sistema ng pamahalaan, kapangyarihan, politikal, istruktura ng lehislatura at proteksyon sa karapatang pantao. Pang-apat, masuri ang epekto ng batas militar at EDSA sa pagbuo ng bagong konstitusyon. Dito ay susuriin kung paano nakaka-impluwensya ang pang-aabuso ng kapangyarihan, kawalan ng kalayaan at pag-aalsa ng mamamayan sa pagsulat ng isang mas demokratikong konstitusyon. At ang panghuli ay mapahalagahan ang kahalagahan ng demokrasya at karapatang pantao. Dito ay bibigyan diin kung bakit mahalaga ang mga prinsipyong ito sa pagprotekta at mamamayan at pagpili ng isang makatarungan at malayang lipunan. Ngayon, ating pag-usapan ang tungkol sa Saligang Batas 1973. Ito ay pinatupad sa kalagitnaan ng martial law ni dating Pangulong Marcos Sr. Sa papel, layunin nitong baguhin ang sistema ng pamahalaan. Ang sistemang presidensyal ay gagawing parlamento. Sa parlamento, Prime Minister na ang tawag sa namumuno. At dahil nga during martial law ito pinatupad, nawala ang demokrasya. Maging sa pagboto ay no choice ang mga Pilipino. Kaya lalong lumawak ang kapangyarihan ni dating Pangulong Marcos Sr. at siya ay naging isang diktador. Noong Hunyo 1, 1971, tinipon ang isang Constitution Convention sa Manila Hotel. Ito ay isang pagtitipon upang baguhin ang Saligang Batas ng Pilipinas bilang pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Setyembre 21, 1972, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang batas militar dahil sa umano'y lumalalang banta ng insurrection na siyang nagpatigil sa convention. Idineklara ni Pangulong Marcos ang batas militar na nagdulot ng suspensyon ng mga karapatan at pagtigil ng Constitutional Convention. Pangatlo, isinagawa ang referendum mula Enero 10 to 15, 1973 at ang konstitusyon ay lubos na inaprubahan. Dito, inaprubahan ng mga mamamayan ang bagong konstitusyon na ang nagbigay daan sa pagpapatupad ng Saligang Batas 1973 sa ilalim ng rehimeng Marcos. Pang-apat, noong Enero 17, 1973, naratipikahan ang Saligang Batas ng Pilipinas ng mga citizen assemblies. Ito ay nagpapakita ng formal na pagtanggap at pagpapatibay ng bagong konstitusyon. Sa kabuuan, ang kaganapang ito ay nagmarka ng isang makabuluhang pagbabago sa kasaysayan ng Pilipinas na nagresulta sa pagtatag ng Saligang Batas ng 1973 sa ilalim ng Batas Militar ni Pangulong Marcos. Mahalagang katangian ng Saligang Batas 1973. Una, binubuo ng isang preambulo at 17 artikulo.
Ang saligang batas ng 1973 ay may preambulo na nagsasaad ng layunin ng bansa at may 17 artikulong nagsisilbing gabay sa pamahalaan. Dito makikita ang mga pangunahing tuntunin tungkol sa karapatan ng mamamayan at kung paano dapat tumatakbo ang gobyerno. Pangalawa, paglipat mula presidential patungo sa parliamentary system. Malaking pagbabago ang ginawa ng 1973 Constitution dahil inalis nito ang presidential system at pinalitan ng parliamentary system. Dahil dito, ang punong ministro ang naging totoong leader ng pamahalaan habang ang Pangulo ay naging simbolikong pinuno na may kaunting kapangyarihan na lang. Pangatlo, ang kapangyarihang lehislatibo ay nasa Unicameral National Assembly. Pinalitan rin ng dating Senado at Kongreso ng isang nag-iisang kapulungan na tinawag na National Assembly. Sila ang gumagawa ng batas at may malaking papel sa pagpili ng punong ministro. Mas simple ang istrukturang ito dahil iisang katawan na lang ang namamahala sa lehislasyon. Itinatag ang isang Unicameral National Assembly bilang tagapaggawa ng batas sa pilitang pagboto ng mga 18 pataas at pagboto ng mga marunong bumasa at sumulat. Tinanggal din ang parity rights ng mga Amerikano at nilikha ang CSC, COMELEC at COA para sa serbisyo, sibil, halalan at audit. Pinalitan ng National Assembly ng interim, batasang pambansa noong 1976. Noong 1980, tinaas ang retirement age ng mga hukom sa 70. Noong 1981, ibinalik sa Pangulo ang buong kapangyarihan sa Estado at ehekutibo. Nanatili ito hanggang sa EDSA Revolution noong Pebrero 22 at 25. 1986 nang napatalsik kay Marcos. Saligang Batas, 1987. Noong Pebrero 7, 1986, nagkaroon ng snap election o dagli ang halalan kung saan si Ferdinand E. Marcos ay idineklarang nanalo ng batasang pambansa. Dahil sa patuloy na pagdududa ng mga Pilipino sa kakayahan ng pamahalaan, minabuting minungkahi ng Amerika kay Marcos ang pagsasagawa ng dagli ang halalan. At sa Saligang Batas, 1987, ipinahayag ni Ginang Cory Aquino at ng kanyang mga taga-suporta na nagkaroon ng malawakang dayaan. Ang himagsikan ng lakas ng bayan o EDSA People Power na tinatawag ding revolution sa EDSA ng 1986 ay isang mapayapang demonstrasyon na nagtagal ng 4 na araw sa Pilipinas mula Pebrero 12 hanggang Pebrero 15 ng taong iyon. Ang Freedom Constitution ay isang pansamantalang saligang batas na pinatupad noong 1986 pagkatapos ng EDSA Revolution. Ginawa ito para maibalik ang demokrasya, maprotektahan ang karapatang pantao at mabigyan ng malinaw ang batayan ng bagong pamahalaan matapos ang diktadura. Habang wala pang bagong lehislatura, si Pangulong Aquino muna ang may kapangyarihang gumawa ng batas. Siya rin ang nagtalaga ng mga miyembro ng Constitutional Commission na bumuo ng magiging permanenteng constitution ng bansa. Ang makasaysayang kaligiran ng pagsulat. Noong Hunyo 2, 1986, ito ang araw na nagsimula ang Constitutional Commission o ang CONCOM upang bumuo ng bagong konstitusyon matapos ang People Power Revolution. Pinamunuan ito ni dating maestradong Cecilia Muñoz Palma. Noong Oktubre 15, 1986, natapos ng CONCOM ang kanilang borador ng konstitusyon at inihirap ito kay Pangulong Corazon Aquino para sa pagsusuri at para sa pag-apruba. Pebrero 11, taong 1987, formal nang napurbahan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng plebisito ang bagong konstitusyon ng 1987 na naging opisyal na saligang batas ng bansa. Para naman sa mahalagang tampok ng Saligang Batas ng 1987. Ang Saligang Batas ng 1987 ay ang pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas na binuo upang pigilan ang pag-usbong ng isa pang diktadorya. Ang pangunahing tampok nito ay ang pagbabalik sa presidential system at bicameral Congress
na nagtataguyod ng matibay na checks and balances sa pagitan ng ehekutibo, lehislatura at hudikatura. Central din sa batas na ito ang pagpapatibay ng Bill of Rights ng Artikulo 3 at ang paglikha ng Commission on Human Rights or CHR upang protektahan ang mga mamamayan mula sa pang-aabuso. Ipinakita rin ang pagkilala sa pangangailangan ng otonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan at pagtatag ng Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM. Bukod pa sa mga probisyon tungkol sa pambansang teritoryo at iba pang ahensya ng gobyerno, tinutukoy din nito ang mga patakaran para sa pambansang ekonomiya at mga karapatan sa edukasyon, agham, sining at kultura. Sa huli, pansamantala nitong inalis ang death penalty na nagpapatingkad sa pagpapahalaga sa karapatan sa buhay. Mga nilalaman ng preambulo. Artikulo 1, Pambansang Teritoryo. Artikulo 2, Mga prinsipyo at patakaran ng Estado. Artikulo 3, Katipunan ng mga karapatan o Bill of Rights. Artikulo 4, Pagkamamamayan. Artikulo 5, Karapatan sa pagboto. Artikulo 6, Ang sangay na tagapagbatas. Artikulo 7, Ang sangay na tagapagpaganap. Artikulo 8, Ang sangay na panghukuman. Artikulo 9, Mga komisyong konstitusyonal. Artikulo 10, Pananagutan ng mga opisyal sa pampubliko. Artikulo 11, Pambansang ekonomiya at patrimonya. Artikulo 12, Katarungan, panlipunan at karapatang pantao. Artikulo 13, Edukasyon, agham, teknolohiya, sining, kultura at sports. Artikulo 14, Ang pamilya. Artikulo 15, Mga pangkalahatang probisyon. Artikulo 16, Mga susog o pagbabago sa konstitusyon. Artikulo 17, Mga probisyong pansamantala. Tatlong sangay ng pamahalaan sa Pilipinas. Maihahantulad ito bilang grupo na may kanya-kanyang gawain para maging maayos ang pagpapatakbo sa bansa. Una ay ang ehekutibo. Ang ehekutibo ay pinamumunuan ng Pangulo ng Pilipinas kasama ang gabinete o mga kalihim ng iba't ibang kagawaran tulad ng DepEd, DOH, DILG at iba pa. Tungkulin nito na maipatupad ang mga batas at programa ng gobyerno. Pangalawa ay ang lehislatura. Ang lehislatura naman ay ang sangay na gumagawa ng mga batas. May dalawang bahagi ang lehislatura. Una ay ang Senado. Ang Senado ay pinamumunuan ng Senate President, habang ang pangalawang bahagi naman ng lehislatura na mababang kapulungan o House of Representatives ay pinamumunuan ng Speaker of the House. Tungkulin nito na pag-usapan, pag-aralan at pagbotohan ang mga batas na makakatulong sa bansa. Pangatlo ay ang hudikatura. Ang hudikatura ay pinamumunuan ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court. Binubuo ito ng 14 na Associate Justices at isang Chief Justice. Gawain ito na ipaliwanag at ilapat ang mga batas. Sila rin ang umahatol kung tama ba ang mga aksyon ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at kung makatarungan ang mga desisyon na ginagawa sa korte. Ang House of Representatives o mababang kapulungan ay bahagi ng legislative branch na gumagawa ng batas kasama ang Senado. Binubuo ito ng dalawang uri ng kinatawan. Ang District Representatives na inihahalal ng bawat distrito upang dalhin ang mga issue at pangangailangan ng kanilang komunidad sa Kongreso. At ang Party List Representatives na kumakatawan naman sa mga sektor tulad ng kabataan, manggagawa, kababaihan at senior citizens upang matiyak na naririnig ang iba't ibang boses sa lipunan. Ang bawat kinatawan ay may 3 taong termino at maaaring mahalal muli hanggang 3 sunod-sunod na termino o kabuuang 9 na taon. Mahalaga ang House of Representatives dahil sila ang pinakadirektang naglilingkod bilang tinig ng mga mamamayan at gumagawa ng mga panukalang batas na tumutugon sa pangangailangan ng lokal na komunidad at ng buong bansa.
Ang preambulo na ito ay mahalagang bahagi ng ating saligang batas. Ito ay nagtataguyod ng mga prinsipyo na dapat sundin ng pamahalaan at ng mamamayan. Ito ay patnubay sa ating gawain at desisyon, at ito rin ay nagbibigay ng direksyon sa ating pag-unlad bilang isang bansa. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat!